Sa bisa ng search warrant, pinasok ng NBI ang bahay na ito sa Barangay Poblacion, Buena Vista, Agusan del Norte. Target nila ang 71 anyos na Amerikanong si Elgin Frederick Anderson na sinasabing sangkot sa cyber pornography business. Nakita sa computer ng suspect ang mga hubad na larawan ng mga babae. Nasamsam din ang resibo ng mga money transactions ng suspect, sex toys at iba pang mga ebidensya. Itinuro ang suspect ng kanyang kapitbahay at kaibigan na Amerikano ring si Timothy Howard. He's been soliciting sex online and having sex with underage girls, and finally we're tired of it. We don't like it. Sasampahan ng NBI ng kasong paglabag sa Anti-Child Pornography Act at Cybercrime Prevention Act si Anderson na hindi na nagbigay ng pahayag. Mula noong 2016, nakapagsagawa na ng hindi bababa sa 10 rescue operation at service of search warrant ang NBI Cybercrime Division para lansagin ang mga nasa likod ng cybersex den sa loob at labas ng Metro Manila. Nasa mahigit 10 personalidad na rin na kung tawagin nila ay sex predators ang napakulong. Pero ayon sa NBI, kapos ang hakbang na ito para tuldukan ang lalo pang lumalalim na problema ng cybersex industry sa Pilipinas. Lalo't sa ngayon, pabata raw ng pabata ang mga nagiging biktima. Wala namang pinipiling edad, merong as young as parang mga sanggol pa. Natuklasan ng NBI, batay na rin sa mga inilusad nilang operasyon kamakailan, karamihan, mga magulang na rin ang nagtutulak sa kanilang mga anak na pumasok sa hanap buhay na ito. Easy money na nasa $100 din daw ang kita sa kada show online. Ang sabi nila, lesser evil kasi wala namang physical interaction, through webcam lang, kaya pumapayag sila. Hindi raw madaling mabuking dahil ang payment ng mga parokyano ay parang padalang pera lamang na idinaraan sa mga money remittance center. Ayon sa NBI, sa Cebu, pinakatalamak ang cybersex operation. Pangalawa sa Southern Metro Manila at karaniwan ay sa mga depressed area. Ito kasi ang nagiging parang cottage industry na nila. According dun sa mga recent operations namin at si recent operations ng PNP. Hindi rin daw ganoon kadaling sugpoy ng problema dahil karamihan sa mga impormasyon na nagbibigay daan para makapaglunsad ng operasyon laban sa mga cybersex den ay mula sa kanilang mga foreign counterparts. Natetrace daw kasi ang mga transaksyon sa mga dayuhang parokyano na kalimitay customer ng mga kababayan nating biktima ng industriyang ito. Minsan, yung mga kliyente nila pumupunta dito sa ating bansa at diyan nag-umpisa yung sex tourism na tinatawag natin. Mainam daw sigurong makialam ang barangay, lalo ang mga magulang. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.